So yun mga ka-agree, dito tayo sa ating high density na tanim. So sa unang video natin, naka-update. So ito na yun ngayon yung present ng ating mga pananim. Halika. So ito na yung mga biyaya mga ka-agree, mga blessing kasi sulpot na yung bunga ng ating high density. So marami tayong ginawa dito, marami tayong pinagdaanan dito. Kagaya nung tag-init at tag-ulan, pero nakikita nyo naman, nilalaban natin itong mga tanim na to. So ito na yung nagiging bunga ng ating paglaban. Ikutin natin. Pagka ganitong stage mga ka-agree ay talagang matindi na yung ating pag-iingat, lalong-lalo na doon sa dahon. Kaya nga palagi tayo nag-i-spray every 10 days doon sa dahon ng pulya. Siyempre, haluan na rin natin ng mga insecticide at saka fungicide kasi mas mainam yun lalong-lalo na ngayong tag-ulan dito sa Mindanao. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-i-spray. Ito yung mga ginagawa natin mga ka-agree, itong mga followers talaga tinatali natin para yung anggulo, magandang anggulo tulad nito, hindi papasok dito sa linya. Kasi nga high density tayo mga ka-agree, kailangan natin mapanatili yung linya, lalong-lalo na doon sa followers pagdating ng panahon. Nakakatuwa lang dito mga ka-agree, yung grabing init, tag-ulan, hanggang ngayon, maganda pa rin yung nagiging resulta. So, halika. High density siya mga ka-agree, pero hindi ganun katatangkad. So maganda yung naging layout natin. So ito lang yung pagitan mga ka-agree ng ating mga saging at kwadrado yan ganito. Pero mapapansin mo mga ka-agree ay pantay-pantay yung kanyang pagtubo kasi naman kahit saan ka tumingin ay nakalinya. Kahit dito ka nakatingin, nakalinya. So itong mga lalabas na to, ipapasok natin dyan at tatalian. Yun yung ating mga adjustment na ginagawa mga ka-agree. Alam nyo naman mga ka-agree sa farming, kailangan talaga nating i-improve kung ano yung dapat nating i-improve. So yun nga, sabi ko wala sa farming kahit anong kasing pagtatanim, walang tama at mali, mayroon lang mga magagandang paraan. So ikot-ikot lang tayo mga ka-agree para makita natin yung nagiging outcome ng ating pinaghirapan dito sa area na to. So marami pa tayong area na iba-iba din yung kanilang pamaraan na ating ginagawa, depende kasi doon sa area. So sa atin lang naman kasi mga ka-agree ay ibinabahagi ko sa inyo yung ating munting kaalaman patungkol sa pagsasaka at kung kahit ano pa man yun. So saan man tayo ilagay sa antas ng pagsasaka, paggugulay man, pagsasaging man, pagpuprutas man, pagpapalay man, pagmamais man. So yung ating munting kaalaman ay binabahagi natin. Kasama na yung pag-improve at iba-iba pa yung mga ginagawa natin. So kailangan natin gawin yan mga ka-agree para nang sa ganon makita natin kung saan ba tayo mas kikita at saan tayo hiyang. So tara, ikot-ikot lang tayo mga ka-agree. Lasakin natin yung init ng mga blessings na binigay ng Panginoon. Halika. Masasabi kong high density ito mga ka-agree kasi nga sabi ko nga wala pang 3-4 hectares o kalahati mahigit, natamnan natin to ng 1-2 na puno. So mga regular niya na mga tinatanim ay mga 400 or 600 lang. So sa atin talagang didubli natin yung volume. So ganun lang mga ka-agree at tuloy-tuloy lang tayo kung ano man yung gusto natin gawin. Importante masaya tayo. So bahagi lang tayo ng bahagi ng ating mga kaalaman. Yun lang ang purpose ko mga ka-agree. Sinishare ko palagi yun. So ito, nakakatuwa ng tingnan. Tanggal pagod tuwing umaga, tanggal stress pagka ganito sitwasyon. So tara pa, ikot pa tayo rito para makita natin mismo yung ating mga ginagawa. So lalong-lalo sa mag-umpisa mga ka-agree, hindi naman kailangan na sobrang dami yung ating umpisahan. Kasi ako mga ka-agree, 2 years na akong naglalakatan dito sa Mindanao, except doon nung sa Isabela. Nagsimula lang ako sa 600 na
puno. So akin na yung video. 600 na puno lang mga kaagri. Pero ngayon ito na. Nagkaroon na tayo ng medyo hindi naman ganun kadami. Pero dahil doon sa pursige nating tuloy-tuloy na pagsasaka, so nag-focus muna tayo sa saging. So ngayon unti-unting dumadami yung ating mga pananim. So ganun lang naman sa umpisa. So 10, 20, 50 piraso kaya natin paramihin. May mga paraan tayo kung paano natin ginawa yon. Yung paggawa ng makro, paggawa ng binhi, kung paano paramihin yung binhi. Paano yung mga pamaraan para makaiwas sa mga sakit. Andyan po sa ating mga upload. So ganun tayo mag-upload. Putol-putol pero continuous. So ito na yun. Ito na yung ating hindi ko naman pinagyayabang mga kaagri, pero yung bunga kasi ng pinaghirapan, napakasarap po lasapin. Hindi pa man tayo nakaharvest dito sa area na to, pero makikita natin yung lusog ng kanilang mga bunga, lusog ng dahon. Doon pa lang po successful na ako. So ibig sabihin, napatunayan na natin na pwede pagka ganitong pamaraan. So ganun lang mga kaagri, at huwag tayong panghinaan kahit anong klaseng crop, anong klaseng mga pananim. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kung may mga failure, mga dadaan, may mga kalamidad na dadaan, kayang-kaya natin yan lagpasan. So ngayon araw ng linggo, so dito tayo umikot-ikot tayo. Pumunta na tayo doon sa kabilang area kung saan yung pinapakita din natin sa mga video, sa iba't ibang pamaraan, sa iba't ibang klase ng area or lupa. So para sa akin, masiyang ako rito mga kaagri sa high density. High density talaga, masiyang ako. So hindi naman sa nanghinayang tayo sa area. Nakikita ko na at nakikita na i-compare ko na. So dahon, ayan, patuloy na pag-i-spray ng foliar yung ginagawa natin. Yun lang. Dahil ngayon ay tag-ulan, every 10 days tayong i-spray rito. So activity bukas, siyempre yung flowering, at susunod na araw yung bagging. So yun na yun, tuloy-tuloy na yun mga kaagri. At siyempre alagaan natin itong mga followers, kasi ito yung mga susunod na henerasyon na papalit doon sa mother, itong may bunga na. Yan. Kita mo yung mga may tali-tali na yan, yan ang importante din. Yan din ang ating i-perfect kung paano pa natin na gawan ng improvement yung ating pagsasaka. So maliit na bagay, maliit na pagbahagi, malaking tulong na po yan pag buklod-buklorin natin. Kasi maraming idea, nakakalat lang dyan sa paligid. Maraming nagbibigay impormasyon tungkol sa pagsasaka. So yun mga kaagri, at magandang araw po sa lahat. Tuloy lang po tayo sa hamon ng buhay sa pagsasaka.